Dahil nga sa viral video na makikita na isang tomboy sinisipa at tinatadyakan ang isang musmus na bata na anak ng kanyang kinakasama, na matindi ang ebidensya dahil sa video. At sa kasalukuyan nga nakakulong na ang tomboy at ayon sa pulisya posibleng hindi na ito makalaya dahil sa bigat na kaso na kakaharapin niya. At may post nga na kumakalat na sinasabi daw ng nanay na pinapatawad na niya ang tomboy at hindi niya na ito kakasuhan. At dahil dito, sabi ng pulisya, ay kasama sa kakasuhan at makukulong ang nanay dahil sa post na ito kung totoo man. Pero nilinaw ng nanay na fake ang account na ginamit at hindi sa kanya yon. At wala daw siyang post na ganun at hindi daw totoo na pinapatawad na niya ang partner niyang tomboy. Ako nga po pala yung nanay nung batang kumakalat ngayon sa Facebook. Hilinawin ko lang po na wala pong katotohanan yung post na gano'n at wala po akong Facebook na gano'n. Wala po akong pinopost na case, pinatawad ko na po yung nanakit sa anak ko at sa kasalukuyan po nakakulong na po siya. Kayo po yan kung paano nyo po ako ibabash. Nanay lang po ako, nagtiwala sa taong akala ko aalagaan po yung anak ko. Ano po? Paloka. Buti na aresto nyo ho itong nanakit ng bata na ito. Pero pakikwento ho muna sa amin, paano ho ang nangyari, sir? Go ahead po. Apo, again po, ang pangyayari pong ito ay doon nakakadungkot kung nakita po natin nag-viral. Ito po ay unang nai-report sa amin morning ng sa umaga ng ating LGU na sa Office of the Mayor ni Mama Lani Cayetano, ni Mayor Cayetano, about the viral video na nakita nila sa social media, particularly in Facebook, na ito nga yung pangyayaring bata sinasaktan. Grabe. So immediately, nung una, hindi pa namin alam kung saan, but yung during the course of investigation natin, parang may mga nag-comment doon sa Bikutan, I mean, Taguig. Oo. So immediately, nanganap natin, but unfortunately, ito nga, nalaman natin yung area, then immediately nag-dispatch tayo ng tao. We formed the substation commander and the substation concerned doon sa area na nakuha natin base sa information. So yun nga po, sa kabutihang palad, nakuha po natin itong suspect at pakita natin yung na arresto agad itong suspect doon sa pananakit sa bata. Grabe nga ho eh. Kaano niya, Colonel, yung bata nitong suspect? Yung bata ay parang siyang tumapay yung allegedly. Kasi member ng LGBTQ yung suspect natin. So, kinakasama niya yung nanay ng bata. Okay. So, kasama niya. So, yung bali siya, kasama niya. Kasi ang tumapay yung parang tatay-tatayan na may nunayan nitong bata siguro. Because yung nanay ay kinakasama nitong biktima. I mean, suspect. Ano daw hong sanhi, Colonel? Bakit na ginawa sa bata yon? Grabe ho ang ginawa eh. Grabe ho. I have no words, Colonel. So, totoo lang po, Sir Jeff, talagang kahit sino. Ako, nung una ko nakita, sobra din ang galit ko eh. Sabi ko, hindi ko nga alam na dito nangyari. Nung unang napanood ko, sabi ko, sa kunot lang natin nakita na sa Taguig nangyari. So, based dun sa investigation natin ng ating Women's Children and Protection Desk, nagtalo yung mag-asawa. There is an argument. Nagtalo sila. I mean, yung babae. Tsaka yung partner, nagtalo. At itong suspect natin ay medyo nakainom. Under the influence of liquor. Sus Marios. Lasing siya. Siguro dahil lasing nga, wala siyang wala sa wisyo. Napagbuntunan yung bata. Kawawa Napagbuntunan yung bata. Inaawat allegedly. I mean, yung mga kapitbahay. Inaawat na siya, tama na. Inaawat na. To the point na, yun na, may kumuha ng video. Ayaw pa. Hindi pa rin magpaawat itong suspect. Hindi pa rin magpaawat. So, dire-diretso pa rin yung inaawat ko ng sobrang lasing. Hindi natin malaman kung anong pinagtalunan nila nung mag-partner.
Oo sigurado ito Colonel, mahihirapan itong makalaya, ano? Dahil ang tibay na ebidensya ng video Oo, medyo mabigat kasi yung ano niya, yung kaso niya because violation of Republic Act 7610. Oo. Actually, ngayon lang natin na-inquest natin siya. Under detention ngayon siya sa atin dito sa Taguig City Police Station. Oo. At we are still coordinating with the bonder. Because yung una, parang ang kwento, yung mother, parang ayaw niya nang ireklamo. Ba? So, inaarelo niya. Sabi, hindi naman pwede yun. Ba? Sinaktan yung bata because the child is already in the protection of the city social worker development office natin, CSWD, under the AGU natin dito sa Taguig City. Oo. Abay, dapat wala akong ano yun. Delikado ho para sa bata yan. Kung halimbawa, sabihin mo na, ipapatawarin ito. Kung ayaw kasuhan ng mismong nanay, abay, that says something a lot po doon sa nanay din, hindi ba, Colonel? Pero sino ho ang tatay yung complainant dito, bukod doon sa inyo? Yung kung nandun pa may mga kamag-anak pa siguro, ito sila yung pwedeng tumayong complainant. But yung nagkuha siguro ng video, we are trying to to contact him. Actually, mukhang papunta rito. Oo. So that we can kuna namin ng statement and we will file a case against sa mother din. Oo, kasi sir, yung kumuha ng video, siya ang mag-authenticate noon, hindi ba? Para doon na pag hinarap nyo na sa korte, hindi ba? Kumbaga siya yung buhay na patotoo. Oo. Talagang siya yung pangyayari na hindi maganda, nakasaksiyan talaga nitong witness natin. Oo, hindi na ho namin ma-play yung video, Colonel, dahil grabe ho ang ginawa talaga sa bata. Ilang taon ho yung bata, Colonel? At yung taon, 3 years old yung bata. Sus Mario 3 years old yung bata. Sus Mario Josep, ano? So, batang-bata, 3 years old, kita nyo? Oo, yung grabe ho ang ginawa, sir, para saktang ka. Ilang taon itong suspect, sir? 28 years old itong suspect natin. Kita mo na. Member siya ng LGBTQ. Ito, based on walang trabaho. Pagdidiskatahan mo yung bata. Naninirahan sa Western Bikutan din. Oo nga. So, ang kakaharapin niya ay child abuse, ano? Yan ang kakaharapin nito. Yung 76, although may mga paragraph siya, yung section niya, yun papatak siya dun sa talagang yung general abuse kasi yan acts of yung nanay siguro neglect o yung acts of neglect ng nanay. Doon pa rin siya papasok 7610 pa rin RA 7610. Sa korte na sila. Sa korte matindi yung pananakit niya. Sa korte na sila magpaliwanag pareho, Colonel, ano? Actually, pwedeng magsilbing babala at paalala ito sa mga kababayan nating OFW na nagpapaalaga ng anak sa Pilipinas. Lalo na kung ang nag-aalaga ay second wife or second husband yun na. Meaning, ay hindi totoong nanay or hindi totoong tatay ang nagbabantay sa anak nyo. Dapat i-check nyo guys at dapat kausapin nyo ang anak nyo lalo na kung bata pa at lagi nyong kumustahin. Dahil baka hindi nyo alam nakakaranas na pala ng ganitong pangmamaltrato.